Ang 500 milyong pisong yaman na ipapamana sana sa kanya, ang kapangyarihan ng kanyang ama, ang pangalan ng kanilang pamilya, sinigurado kong lahat ng iyon ay magiging abo. Hindi nila inasahan. Paano nga ba nila iisipin na ang isang tahimik na arkitekto, isang Asispi Anyos na biyudo na, ang tanging ginawa sa buong buhay niya ay mag-alaga ng kanyang nag-iisang anak, ay may kakayahang wasakin ang isang buong imperyo. Ang pamilya de Villa, makapangyarihan, maimpluwensya at tinitingala ng lahat. Akala nila hawak nila ang mundo. Akala nila lahat ay mabibili ng kanilang pera. Pero nagkamali sila. Nagkamali sila noong gabing iyon nang itapon nila ang pinakamahalaga sa akin sa madilim na karagatan. Ang pangalan ko ay Ricardo Santos. At ito ang kwento kung paano ko binigyan ng katarungan ang aking anak. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang gabi na dapat sana'y puno ng saya. Isang marangyang pagtitipon sa kanilang yate, ang Serenity. Nakaangkla kami sa baybayin ng isang pribadong resort sa Batangas. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw mula sa yate ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Maganda sana. Perpekto sana. Pero sa buong gabi, mayroon akong nararamdamang hindi maganda. Isang kaba sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Pinagmamasdan ko ang aking anak, si Isabel. Ang aking nag-iisang anak. 4 na buwan na siyang buntis noon. Dala-dala ang aking unang apo. Nakasuot siya ng isang asul na bestida at kahit maliit pa lang, kitang-kita ang saya at pag-asa sa kanyang mga mata. Subalit, ang kanyang asawa, ang manugang kong si Marco de Villa at ang ama nitong si Senador Carlos de Villa. Ianibo ang kanilang mga tingin, may mga bulungan, may mga sulyap na puno ng hindi ko mawari kung ano, pagtataka, galit, hindi ko pinansin sa una, marahil guni-guni ko lang. Ngunit ang intuisyon ng isang ama, lalo na ng isang amang mag-isang nagpalaki sa kanyang anak, ay bihirang magkamali. Nang gabing iyon, hinarap nila si Isabel sa dulo ng yate, malayo sa mga bisita. Narinig ko ang boses ni Marco, malamig at walang emosyon. Sinabi niya sa aking anak na ang pagbubuntis nito ay isang patibong, isang kasinungalingan para makakuha ng pera mula sa kanilang pamilya. Isang kasinungalingan, ang anak ko na pinalaki kong maging matapat at mabuti ay pinagbintangan ng ganoon. Nakita ko ang pagtanggi sa mukha ni Isabel. Ang sakit, ang pagkalito. Nakita ko siyang umiiling, sinusubukang lumayo, ngunit hinawakan siya ni Marco sa isang braso. Ang senador naman ay humarang sa kanyang likuran. Wala siyang kawala, at doon, sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng madilim na dagat, nakita ko ang isang senyales sa pagitan ng mag-ama. Isang tingin lang, isang tango, at sa isang mabilis at malupit na tulak, itinapon nila siya. Itinapon nila ang buntis kong anak mula sa yate, na parang isang basurang walang halaga, na wala ang kanyang sigaw sa hangin. Ang tanging narinig ko ay ang malakas na paglagaslas ng tubig. At habang sumisigaw ako sa dilim, habang tinatawag ko ang pangalan niya, habang pinapanood kong lamunin ng dagat ang sarili kong anak. Ano ang ginawa nila? Tumawa sila. Oo, tama ang narinig ninyo, sila ay tumawa. Isang tawa na hinding-hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Sabi pa ng senador, magaling lang yan umarte. Isang leksyon lang daw iyon para sa isang babaeng gahaman sa pera. Walang utang na loob, iyan ang tawag diyan. Pagkatapos ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ng anak ko, pagkatapos ng buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan, ito ang isinukli nila, isang tawa, habang siya ay unti-unting nilalamon ng dagat. Sa mga sandaling iyon, may namatay sa loob ko, ang Ricardo na mahinahon, ang Ricardo na palaging umiiwas sa gulo, ay nawala. Ang pumalit ay isang ama na uhaw sa katarungan, pero hindi nila alam ang isang bagay. Akala nila ako ay isang matandang mahina na wala nang magagawa. Akala nila sa kanilang pera at kapangyarihan matatabunan nila ang lahat. Hindi nila alam na mayroon akong kuya, ang kapatid kong si Tomas. Isang tao na 30 taon na nagsilbi sa NBI.
Isang tao na alam ang lahat ng baho at sikreto ng mga taong tulad nila. Isang tawag lang ang ginawa ko ng gabing iyon habang hinihintay namin ang balita mula sa Coast Guard. 4 na salita lang ang binitawan ko. Kuya, tapusin na natin sila. Hindi ito paghihigante, hindi ito basta-bastang galit. Ang ginawa ko, ang ginawa namin ng kapatid ko ay katarungan. Dahil ang isang ama ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. At ang pamilyang De Villa, malalaman nila kung ano ang ibig sabihin ng galitin ng isang taong tahimik. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung gusto ninyo ang mga salaysay tungkol sa pagkamit ng hustisya at pagbangon mula sa trahedya, mangyaring mag-subscribe sa Gilded Vengeance at i-like ang video na ito at pakisabi na rin po sa comments kung taga saan kayo nanonood. Gusto kong malaman kung saan umaabot ang kwento ng aking anak. Salamat. At ngayon, ipagpatuloy natin ang katahimikan pagkatapos ng malakas na paglagaslas ng tubig. Iyon ang pinakamasakit. Isang sandaling katahimikan na sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang ingay. Ang malamig na hangin ng Batangas ay tila biglang huminto sa pag-ihip. Ang tugtog mula sa yate, ang tawanan ng mga bisita, lahat ay naglaho sa aking pandinig. Ang tanging naroon ay ang imahe ng aking anak na nilalamon ng dilim. Tumakbo ako. Hindi ko na ininda ang aking edad. Ang sapatos kong pangpormal ay dumudula sa mamasa-masang sahig ng yate pero wala akong pakialam. Narating ko ang barandilya kung saan sila nakatayo kanina, kung saan nila itinulak ang aking anak. Sumilip ako sa ibaba. Wala akong makita kundi ang aking sariling refleksyon sa ibabaw ng itim na tubig na binabasag ng maliliit na alon. Isabel, isinigaw ko ang kanyang pangalan hanggang sa halos mapaos ako. Anak, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko si Marco, ang manugang ko na may ngisi sa kanyang mga labi. Isang ngisi na puno ng pagkasuklam. Huwag kang mag-alala, Tito Ricardo, sabi niya. Ang bawat salita ay parang lason. Magaling lumangoy riyan. Malamang nag-e-ensayo lang siya para sa susunod niyang drama. Tinawag niyang drama ang ginawa nila. Sa likod niya, ang kanyang ama, si Senador Carlos De Villa, ay inaayos ang kanyang mamahaling relos. Kalmado. Walang bakas ng anumang pagkabalisa. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay malamig na parang yelo. 1 kilometro lang ang layo ng Pampang, Ginoong Santos, sabi niya sa isang boses na sanay mag-utos. Mabibigyan siya nito ng leksyon. Isang leksyon tungkol sa hindi paggamit ng kasinungalingan para lang makakuha ng pera sa aming pamilya. Hindi ako makapaniwala sa aking mga naririnig. Ang aking anak ay nasa gitna ng malamig na dagat, nag-aagaw buhay, at ang pinag-uusapan nila ay pera. Yun lang ba ang halaga ng buhay ng aking anak at ng aking apo para sa kanila? Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko ang biglang umakyat sa aking pagkatao. Sinunggaban ko ang kwelyo ni Marco. Mga demonyo kayo, sigaw ko. Buntis ang anak ko. Paano ninyo nagawa ito? Itinulak niya ako ng malakas. Bumagsak ako sa sahig. Ang aking mga tuhod ay tumama sa matigas na kahoy. Habang sinusubukan kong tumayo, ang tanging nagawa nila ay tumawa. Isang tawa na puno ng kayabangan. Isang tawa na nagsasabing sila ay hindi kayang galawin ng sinuman. Nang mga sandaling iyon, alam kong wala akong laban sa kanila sa pisikal na paraan. Ngunit sa isip ko, isang pangako ang nabuo, isang sumpa. Mabilis kong kinuha ang aking telepono. Ang mga daliri ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding galit. Dinayal ko ang numero ng Philippine Coast Guard. Sinabi ko sa kanila ang lahat. May isang taong nahulog sa dagat, ang lokasyon ng yate, ang pangalan ng yate. Pakiusap, bilisan ninyo. Pagmamakaawa ko, ang aking boses ay basag na. Habang naghihintay kami, nakita ko ang FAO, ang life preserver, na nakasabit sa dingding. Kinuha ko ito at inihagis ng buong lakas sa direksyon kung saan nahulog si Isabel. Isang maliit na pag-asa na baka sakaling maabot niya ito. Ang sumunod na 2 oras ay parang isang walang katapusang bangungot.
Ang mga bisita ay nagsimulang mag-usisa, ngunit mabilis silang pinatahimik ni na Marco at ng senador. Ang kwentong kanilang ipinakalat, nagpasya raw si Isabel na mag-night swimming, isang kapritso lang daw, at ang ilan sa mga bisita na marahil ay natatakot sa kapangyarihan ng mga Davila ay tumango na lang at bumalik sa kanilang mga inumin. Ako lang ang naiwan sa gilid ng yate, nakatayo, nagbabantay, sumisigaw ng kanyang pangalan sa kawalan. Bawat 10 minuto tumatawag ako, "Isabel, anak, lumaban ka," hanggang sa dumating ang bangka ng Coast Guard. Ang kanilang malalaking ilaw ay parang mga mata ng Diyos na humahanap sa kadiliman. Sinuyod nila ang bawat pulgada ng dagat sa paligid ng yate. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang 1 taon. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis, na parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. At pagkatapos, narinig ko ang isang boses mula sa kanilang radyo, isang boses na puno ng pagkaapura. "May nahanap na kami." Ulitin ko, "May nahanap na kami." Isang alon ng pag-asa ang bumalot sa akin. Buhay siya, alam kong buhay siya. Pero ang sumunod na mga salita mula sa radyo ang tuluyang dumurog sa aking puso. Buhay, pero halos hindi na humihinga, malubha ang hypothermia, may tama sa ulo. Kailangan natin ng agarang medical evacuation, ngayon na. Nang iangat nila ang stretcher mula sa kanilang bangka, halos hindi ko na makilala ang aking sariling anak. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Ang kanyang mga labi ay kulay ube. May isang malaking sugat sa kanyang noo at ang kanyang buhok ay puno ng dugo. Nakapikit ang kanyang mga mata at hindi siya gumagalaw. Diyos ko, ang anak ko, ang aking magandang anak, ang aking mabait na si Isabel, ano ang ginawa nila sa iyo? Habang isinasakay siya sa kanilang sasakyan, sinubukan kong sumama, ngunit pinigilan ako ng isang opisyal. "Sir, kailangan po namin ang inyong testimonya," sabi niya. "Crime scene na po ito ngayon." Crime scene. Sa wakas, may isang taong nagsabi ng tamang salita. Hindi ito aksidente. Isa itong krimen, tumango ako. Kahit na ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay gustong sumama sa aking anak, alam kong tama siya. Kailangan nilang marinig ang katotohanan, ang buong katotohanan mula sa akin. Bago pa man makagawa ng ibang kwento ang mga demonyo sa yate na ito, at habang papalayo ang bangka, nalulan ang walang malay na katawan ng aking anak, tumingin ako pabalik sa marangyang yate. Nakita ko si Marco at ang senador na nakatayo sa itaas, umiinom ng alak na parabang walang nangyari. Sa sandaling iyon, ang kalungkutan sa aking puso ay napalitan. Napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na mas malamig pa sa tubig na halos pumatay sa aking anak. Isang nagbabagang galit at isang pangako ng paghihiganti. Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa aking alaala. Ang tanging naaalala ko ay ang tunog ng sirena, ang mga ilaw ng syudad na mabilis na dumadaan sa bintana, at ang paulit-ulit na pagdarasal sa aking isipan. "Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon. Huwag mo siyang kunin sa akin." Dinala nila si Isabel sa St. Luke's sa BGC, isang ospital na para sa mayayaman. Isang lugar kung saan ang pera ay kayang bumili ng pinakamagaling na doktor, ng pinakamodernong kagamitan. Ngunit alam kong may mga bagay na hindi nabibili ng pera, tulad ng buhay at tulad ng katarungan. Pagdating ko sa emergency room, sinalubong ako ng kaguluhan. Mga doktor at nurse na tumatakbo, mga tunog ng makina na hindi ko maintindihan. Isang doktor ang lumapit sa akin. Bata pa siya at baka sa kanyang mukha ang pagod. "Kayo po ba ang ama ni Isabel Davila?" tanong niya. Tumango ako, hindi ko magawang magsalita. "Ako po si Dr. Reyes. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Critical po ang kanyang kondisyon. Malubha ang hypothermia, meron siyang concussion dahil sa pagtama ng kanyang ulo at marami siyang nainom na tubig dagat. Stable na po siya sa ngayon, pero ang susunod na 48 oras ay napaka-kritikal." Humugot ako ng malalim na hininga. "Salamat, Doc. Salamat." Ngunit mayroon pa siyang gustong sabihin. Nakita ko ito sa kanyang mga mata. Isang pag-aatubili, isang kalungkutan.
Mr. Santos, nagsimula siyang muli. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon tungkol po sa kanyang pagbubuntis. At doon ko naramdaman na gumuho ang aking mundo dahil po sa trauma, sa lamig, sa stress na dinanas ng kanyang katawan. I'm very sorry, sir. Hindi po namin naisalba ang sanggol. Wala na. Ang aking apo, ang munting anghel na hindi ko man lang nakita, ang pag-asa na nagbibigay liwanag sa buhay ng aking anak, nawala na. Napaupo ako sa isang upuan sa waiting area. Nanginginig. Walang luhang lumalabas sa aking mga mata. Tila natuyo na ang lahat. Ang nararamdaman ko lang ay isang malaking butas sa aking dibdib. Isang butas na hindi na kailanman mapupunuan. At habang nakaupo ako roon, tulala at wasak, dalawang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ang lumapit sa akin. Ang kanilang mga sapatos ay makintab. Ang kanilang mga amoy ay pabango ng mayayaman. Mr. Ricardo Santos, tanong ng isa. Ako si Attorney James Villena. Ako ang kumakatawan sa pamilya De Villa. Tumayo ako. Tiningnan ko sila mula ulo hanggang paa. Ang mga buwitre. Dumating na ang mga buwitre para linisin ang kalat ng kanilang mga amo. Lubos po naming ikinalulungkot ang nangyaring aksidente sa inyong anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Nais lang po naming ipaalam sa inyo na ang pamilya De Villa ay handang sagutin ang lahat ng gastusin sa ospital. At nais din naming tiyakin sa inyo na ang senador at ang kanyang anak ay buong pusong nakikipagtulungan sa mga awtoridad. Aksidente. Ginamit na naman niya ang salitang iyon. Hindi iyon aksidente, sabi ko. Ang aking boses ay mahina, ngunit matigas. Nagbago ang ekspresyon ng abogado. Nawala ang peking pakikiramay. Mr. Santos, naiintindihan namin na masama ang inyong loob. Ngunit nais ko lang kayong paalalahanan na mag-ingat sa inyong mga sinasabi. Ang mga walang basehang akusasyon ay maaaring ituring na paninirang puri at iyon ay may karampatang parusa sa ilalim ng batas. Paninirang puri, banta. Ito na iyon. Ito na ang kanilang laro. Pera at pananakot. Isang bagay ang pumutok sa loob ko. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pighati ay nagsama-sama. Humakbang ako papalapit sa kanya. Nakita ko ang bahagyang pag-atras sa kanyang mga mata. Marahil sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang isang matandang byudo, kundi ang isang amang nasaktan. Umalis kayo sa harapan ko, sabi ko. Idiniin ang bawat salita, bago pa may mangyaring hindi maganda. Hindi na sila nagsalita pa. Tumalikod sila at bumalik sa kanilang kinatatayuan. Naupo akong muli at kinuha ang aking telepono. Alam kong hindi ko ito kaya mag-isa. Ang kalaban ko ay hindi lang dalawang tao. Kalaban ko ang isang sistema na binuo ng pera at kapangyarihan. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa sistemang iyon. Isang taong alam kung paano ito gibain mula sa loob. Mayroon lang akong isang taong kilala na ganon. Ang aking kuya. Ang aking kapatid na si Tomas. Halos 2 taon na kaming hindi nag-uusap. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa pamilya na lumaki ng lumaki. Pareho kaming may pride. Pareho kaming matigas ang ulo. Ngunit sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng pride. Ang tanging natira ay ang pangangailangan. Dinayal ko ang kanyang numero. Pagkatapos ng 3 ring sumagot siya. Ang kanyang boses ay nag-aalangan. Ricardo, naramdaman ko ang pagbara sa aking lalamunan. Kuya Thomas, sabi ko, gamit ang tawag ko sa kanya noong mga bata pa kami. Kailangan ko ng tulong mo. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos narinig ko ang pagbabago sa kanyang boses, mula sa pag-aalangan patungo sa pag-aalala. Anong nangyari? At ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa simula. Ang bawat detalye, ang mga tingin, ang mga salita, ang pagtulak, ang tawa, ang ospital, ang pagkawala ng aking apo. Nakinig siya. Hindi niya ako pinutol kahit isang beses. Nang matapos ako, muling nagkaroon ng katahimikan. Senador Carlos De Villa, sabi niya sa wakas. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang kumpirmasyon. Alam mo ba kung sino ang binabangga mo, Ricardo?
Alam ko, kuya, sagot ko. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya. Nasaan ka ngayon? St. Luke's, sa waiting area ng ICU. Huwag kang aalis dyan, utos niya. Ang boses niya ay puno na ng autoridad. Huwag kang kakausap ng pulis, ng abogado, ng kahit sino hanggat wala ako. Papunta na ako. 3 oras nandyan na ako. Kuya, salamat. Huwag ka munang magpasalamat, sabi niya. Ginagawa ko ito para kay Isabel. Tandaan mo, nagpadala pa rin sa akin ng birthday card ang batang yan nung 1 taon. Kahit hindi tayo nag-uusap, hindi niya kailangang gawin iyon. May narinig akong kaluskos sa kabilang linya. Ricardo, makinig ka. Ito ay magiging isang digmaan. Handa ka ba? Tumingin ako sa salamin ng ICU sa aking anak na nakahiga at napapalibutan ng mga makina. Tumingin ako sa kawalan kung saan dapat sana ay naroon ang aking apo. Handa na ako, sagot ko. Ang aking boses ay matatag na ngayon. Handang-handa na ako? Ang 3 oras na paghihintay kay Kuya Tomas ay ang pinakamahabang 3 oras sa buhay ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng kawalan ng pag-asa. Napalitan na ito ng isang bagong damdamin, pag-asam. Alam kong darating ang tulong. Alam kong hindi na ako nag-iisa. Bago pa sumikat ang araw, nakita ko siya na naglalakad sa pasilyo ng ospital. Mas matanda na siyang tingnan kaysa sa huli naming pagkikita. Mas marami ng puti ang kanyang buhok at mas malalim na ang mga linya sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay hindi nagbago, matalas pa rin, mapagmasid. Tila kayang basahin ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Iyon ang mga mata ng isang investigador. Naupo siya sa tabi ko, hindi kami nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang presensya lang ay sapat na. Isang tahimik na suporta na nagsasabing, nandito ako, hindi kita pababayaan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ikwento mo sa akin ulit, Ricardo, lahat mula sa pinakasimula. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang detalye gaano man kaliit. At ginawa ko nga, ikinuwento ko ulit ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang aking isipan. Naalala ko ang mga bagay na hindi ko na ikwento sa Coast Guard. Naalala ko kung paano nagbubulungan sina Marco at ang senador buong gabi, palihim na sumusulyap kay Isabel. Naalala ko ang sinabi ni Isabel na noong umaga pagkatapos niyang sabihin kay Marco ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ang unang ginawa nito ay tawagan ang kanyang ama. Lahat ng iyon sinabi ko kay Kuya Tomas. Nakinig lang siya, paminsan-minsan ay tumatango, tila pinagsasama-sama ang mga piraso ng isang komplikadong puzzle sa kanyang isipan. Nang matapos ako, nanatili siyang tahimik sa loob ng halos 5 minuto. Nakatingin lang siya sa malayo. Malalim ang iniisip. At pagkatapos, tumingin siya sa akin. Okay, sabi niya. Ito ang sitwasyon. Si Senador Carlos de Villa ay 30 taon na sa politika. Mayaman siya, maimpluwensya, at higit sa lahat maingat. Kung totoo ngang sinadya niya ito, kung sinadya niyang saktan si Isabel, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ano yon, kuya? Hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng isang bagay na ganito. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Ang mga taong tulad niya, Ricardo, hindi sila basta na lang nagiging marahas sa isang iglap. Palaging may pattern, palaging may kasaysayan ng pag-abuso sa kapangyarihan. Kailangan nating hanapin ang kasaysayang iyon. Kailangan nating hanapin ang kanyang mga dating kasalanan. Pero paano? Lahat ng iyon ay siguradong matagal nang nakatago. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kuya. Mayroon pa akong mga kaibigan sa NBI at mayroon akong ilang mga mamamahayag na may utang na loob sa akin. Mga taong hindi natatakot bumangga sa mga makapangyarihan na sabi niya, ngunit biglang nagseryoso muli ang kanyang mukha, tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Pero kailangan mong maintindihan ito, Ricardo. Sa oras na simulan natin ito, nagdedeklara na tayo ng giyera. Gagamitin ng pamilya de Villa ang lahat ng kanilang yaman at kapangyarihan para durugin tayo. Ang ating pera, ang ating reputasyon, baka pati na ang ating kaligtasan. Sigurado ka na ba talaga rito? Tumingin akong muli sa bintana ng ICU. Nakita ko ang aking anak mahimbing na natutulog,
Ngunit alam kong sa kanyang paggising, isang napakasakit na katotohanan ang kanyang haharapin. Inisip ko ang aking apong hindi na masisilayan ng mundo. Inisip ko ang tawa ng mga Devila. Oo, kuya, sagot ko, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sigurado ako. Tumango si Kuya Tomas. Kung ganoon, ito ang gagawin natin. Inilabas niya ang isang maliit na notebook at ballpen. Unang-una, hindi tayo kikilos ng padalos-dalos. Hindi tayo magbibintang sa publiko. Magpapanggap tayong naniniwala sa kanilang kwento na isa itong aksidente. Magpapakita tayong mahina at takot. Hindi ko yata kaya yan, kuya, sabi ko. Kailangan mong kayanin, mariin niyang sabi. Dahil habang abala sila sa pag-iisip na nanalo na sila, habang akala nila ay sumuko na tayo, doon ako kikilos. Doon ako maghuhukay. Hahanapin ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Carlos Devila. Bawat kontrata sa negosyo, bawat relasyon, bawat kasalanan na pilit niyang ibinaon sa limot. At kapag nakuha ko na ang lahat ng iyon, wawasakin natin siya. Wawasakin natin sila, Ricardo, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanan. Mayroon siyang punto. Iyon ang kanilang kahinaan. Ang kanilang buong buhay ay binuo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Isang maliit na lamat lang ang kailangan namin at guguho ang lahat. Pangalawa, pagpapatuloy niya, kailangan nating protektahan ang ating sarili. Simula ngayon, lahat ng komunikasyon natin ay dapat maingat. Huwag kang magtitiwala sa kahit sino, lalo na sa ospital. At Ricardo, kailangan mong maging malakas para kay Isabel. Ang plano ay simple, ngunit napakatalino. Ito ay isang laro ng pasensya, isang laro ng diskarte. At sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman ko na hindi lang kami lumalaban. Naramdaman ko na may pag-asa kaming manalo. Ang digmaan ay nagsimula na at sa tulong ng aking kuya, handa na akong labanan ito hanggang sa huli. Ang sumunod na 3 araw ay isang pagsubok sa aking pasensya. Si Isabel ay nanatili sa isang medically induced coma para bigyan ng pagkakataon ang kanyang katawan na maghilom. Ang bawat araw ko ay pare-pareho lang. Gigising ako sa upuan sa tabi ng kanyang kama. Kakausapin ko siya kahit alam kong hindi niya ako naririnig at babantayan ko ang bawat pagtibok ng kanyang puso sa monitor. Sa mga araw na iyon, sinubukan ng pamilya Devila na ipakita ang kanilang peking pag-aalala. Nagpadala ang senador ng mga bulaklak, malalaking bouquet ng mga rosas at lilies na ang halaga siguro ay katumbas na ng isang buwang sahod. Nagpadala rin sila ng mga basket ng prutas. Lahat ng iyon, itinapon ko. Hindi ko kailangan ng kanilang maruming pera o ng kanilang peking simpatya. Minsan, dumalaw si Marco. Pumasok siya sa kwarto na may dalang bulaklak kasama ang kanyang abogado na tila isang anino. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano kalungkot ang nangyaring aksidente. Hindi ako nagsalita, tinitigan ko lang siya. Isang tingin na puno ng lahat ng galit at pagkasuklam na nararamdaman ko. Hindi niya nakayanan ang aking tingin. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis din siya. Habang ako ay nagbabantay sa ospital, si Kuya Tomas naman ay kumikilos na sa dilim. Gabi-gabi tumatawag siya sa akin. Ang aming mga pag-uusap ay maikli at maingat. Alam naming posibleng pinakikinggan ang aming mga linya. Gumagamit siya ng mga code, mga salitang kami lang ang nakakaintindi at noong ika-4 na gabi sa kanyang tawag, naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang boses, isang panginginig ng pananabik. May nahanap ako, Ricardo, sabi niya sa kabilang linya. Napatayo ako. Ano yun, kuya? Ang unang asawa ni Senador Devila, sabi niya. Naaalala mo ba siya? Si Althea? Oo, naaalala ko. Pero matagal na siyang pumanaw. Aksidente, di ba? Nahulog daw sa hagdanan. Iyon ang opisyal na kwento, sagot ni kuya. Namatay siya 20 taon na ang nakalipas sa kanilang rest house sa Tagaytay. Ang kaso ay isinara kaagad, masyadong mabilis. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. May mga kaibigan ako sa PNP na naka-assign noon sa Tagaytay. Sinabi nila sa akin off the record na marami sa kanila ang nagtaka sa kasong iyon. May mga bagay na hindi tugma. Ngunit si Devila ay isa ng maimpluwensyang politiko noon.
may mga kaibigan sa itaas, kaya't ang kaso ay ibinaon na lang sa limot. Parang nanuyo ang aking lalamunan. Kung totoo ito, at hindi lang iyan, Ricardo, pagpapatuloy ni Kuya, ginugol ko ang buong araw para hanapin ang medical examiner na nagsagawa ng autopsy sa kanya. Matagal na siyang retirado, nakatira na ngayon sa isang maliit na bayan sa Palawan, malayo sa lahat. Lilipad ako papunta roon bukas ng umaga para kausapin siya. Sa tingin mo ba, magsasalita siya pagkatapos ng 20 taon? Nag-aalangan kong tanong. Hindi ko alam, sagot ni Kuya. Pero ang mga taong nagtatago ng isang malaking sikreto sa loob ng mahabang panahon, minsan kailangan lang nila ng isang maliit na tulak para ilabas ang lahat. At nararamdaman ko, Ricardo, na ito na ang tamang panahon. Isang halimaw, si Carlos Davila ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang magandang ngiti at mamahaling damit. Kung nagawa niya iyon sa sarili niyang asawa, hindi katakatakang kaya rin nilang gawin iyon sa aking anak. Kuya, may isa pa akong gustong malaman, sabi ko, tungkol kay Marco. Ano ang motibo niya? Pera lang ba talaga? Narinig ko ang pag-type sa keyboard sa kabilang linya. Sandali, sabi ni Kuya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siyang muli. Ayon sa mga source ko, mayroong isang malaking trust fund si Marco na nakapangalan sa kanya. 500 milyong piso. Magiging kanya ito ng buo sa kanyang ika-36 na kaarawan sa susunod na taon. Ngunit may isang kondisyon sa kasulatan. Anong kondisyon? Kung siya ay kasal at maghiwalay sila ng kanyang asawa, ang kalahati ng trust fund ay mapupunta sa asawa. 250 milyong piso. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang pera? Ang napakalaking halaga ng pera. Nalaman ni Isabel na buntis siya, sinabi niya kay Marco. At biglang nakita ni Marco ang kanyang sarili na posibleng mawala ng 250 milyong piso. At kung may anak sila, mas malaki pa ang mawawala sa kanya sa child support. Kaya't nagpa siya silang tanggalin ang problema. Hindi lang ang kasal, kundi pati na rin ang asawa. Mga sakim, bulong ko. Mga sakim na demonyo. Hindi lang sila sakim, Ricardo, pagtatama ni Kuya. Sila ay mga mamamatay tao. Kailangan lang nating patunayan ito. Pagkatapos ng aming pag-uusap, hindi ako makatulog. Ang lahat ay umiikot sa aking isipan. Ang unang asawa, ang pera, ang kasakiman, ang kasamaan. Nakatingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan ng Maynila. Akala ng mga Davila perpekto ang kanilang krimen. Akala nila na itago na nila ang lahat ng kanilang mga sikreto. Pero tulad ng isang lumang bahay na may marupok na pundasyon, nagsisimula ng lumitaw ang mga lamat. At ako, bilang isang arkitekto, ay alam na alam kung paano hanapin ang mga lamat na iyon. At kapag nahanap ko na, sisiguraduhin kong guguho ang buong istruktura, sisiguraduhin kong babagsak sila at hindi na muling makakabangon pa. Ika-6 na araw, halos isang linggo na mula noong gabing iyon, nakaupo ako sa tabi ng kama ni Isabel sa parehong upuan tulad ng ginagawa ko araw-araw. Pagod na ang aking katawan, ngunit gising na gising ang aking diwa. Nakatulala ako sa monitor, pinapanood ang berdeng linya na tumataas baba, isang patunay na ang puso ng aking anak ay patuloy pa ring tumitibok. Sa mga sandaling iyon lang ang mahalaga. Bahagya akong nakaidlip nang may marinig akong isang mahinang tunog, isang ungol. Napamulat ako kaagad, ang aking puso ay biglang kumabog ng mabilis. Tinitigan ko si Isabel. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga pilik mata. Pagkatapos ay isa pa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa una, ang kanyang tingin ay malabo. Tila nalilito, pinagmamasdan ang puting kisame ng ospital. Bulong ko, takot na baka ang malakas na boses ay makasama sa kanya. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo at tiningnan ako. Mayroong pagtataka sa kanyang mga mata. Pa? Ang kanyang boses ay garalgal, halos hindi marinig. Nasaan? Nasaan ako? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig pa rin ito, ngunit mayroon ng buhay. Nasa ospital ka, anak. Ligtas ka na. Ligtas ka na. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata habang unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkalito.
Pagkatapos ay ng takot at sa huli ng purong sindak. Bigla siyang napahigpit ng hawak sa aking kamay. Ang yate, sabi niya, ang kanyang paghinga ay bumibilis. Si Marco, sila, itinulak nila ako, Pa. Nak, ang bawat salita ay parang isang punyal na tumutusok sa aking puso. Ang marinig ito mula mismo sa kanya. Ang kumpirmasyon ng kasamaang nasaksihan ko ay ibang klase ng sakit. Tumango ako. Alam ko anak, nakita ko ang lahat. Pinilit kong maging matatag ang aking boses. Huwag kang mag-alala, inaayos ko na ang lahat. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang bagong tanong. Isang tanong na kinatatakutan kong marinig. Ang kanyang kaliwang kamay na walang dextrose ay dahan-dahang gumapang papunta sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang desperadong pag-asa. Ang baby ko, Pa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang baby, okay lang ba siya? Paano? Paano ko sasabihin sa kanya? Anong mga salita ang dapat kong gamitin para ipaalam sa kanya na ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay pilit na kinuha mula sa kanya? Walang librong nagtuturo sa isang ama kung paano gawin iyon. Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya at sa katahimikan na iyon, nakita niya ang sagot. Nakita niya ang katotohanan sa aking mga mata na puno ng pighati. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay naglaho at napalitan ito ng isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang reaksyon ay mas malala pa roon. Isang tahimik na pag-iyak, mga luhang walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi at isang paulit-ulit na bulong. Hindi. Biglang nagsimulang tumunog ng malakas ang mga monitor sa kanyang tabi. Ang berdeng linya ay naging magulo. Pumasok ang mga nurse, mabilis at mahinahon. Pinalabas nila ako ng kwarto habang binibigyan siya ng gamot na pampakalma. Nakatayo ako sa labas, nakatingin sa salamin ng bintana. Pinapanood ang aking anak na yakap-yakap ang kanyang sarili habang humihikbi. Sa sandaling iyon, ang natitirang piraso ng aking puso na hindi pa nadudurog ay tuluyan ng naging abo. Ang anumang bahid ng awa o pagpapatawad na maaaring natira sa akin para sa mga divila ay naglaho na parang usok. Ang pagkawala ng aking apo ay hindi lang isang resulta ng kanilang krimen. Ito ay isang hiwalay na krimen. Pinatay nila ang isang inosenteng buhay bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong magsimula. Nang kumalma na si Isabel at muling nakatulog dahil sa gamot, pumasok akong muli sa kwarto. Naupo ako sa aking upuan at pinagmasdan siya. Ang kanyang mukha ay basa pa rin ng luha kahit sa kanyang pagtulog, bakas pa rin ang sakit. Hinawakan kong muli ang kanyang kamay at nagsalita ako hindi bilang isang ama na nag-aalo kundi bilang isang taong gumagawa ng isang banal na pangako. Isabel, anak, bulong ko. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan ng gabing iyon. Pero ipinapangako ko sa iyo dito mismo ngayon, babayaran nila ito, bawat patak ng luha mo, bawat sakit na nararamdaman mo, bawat pangarap na ninakaw nila sa iyo at sa iyong anak, lahat ng iyon ay sisingilin ko. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Iyan ang pangako ng iyong ama. Sa tahimik na kwarto ng ospital na iyon sa tabi ng aking nasaktang anak, isang bagong Ricardo ang isinilang. Ang arkitekto ay namatay na, ang pumalit ay isang tagapagbigay ng katarungan at ang aking plano, ang aking blueprint ay hindi na para sa pagtatayo ng mga gusali. Ito ay para sa paggiba ng isang buong pamilya. Ang paggising ni Isabel ay nagbigay sa amin ng bagong lakas. Ang kanyang testimonya ay magiging isang mahalagang sandata. Ngunit alam namin ni Kuya Tomas na hindi pa yon sapat. Ang salita ng isang biktima laban sa salita ng isang makapangyarihang senador, madali itong maiba at mapalabas na isang alitan lamang ng mag-asawa. Kailangan namin ng mas matibay. Kailangan namin ng mga ebidensya na hindi kayang pasinungalingan. Tumawag si Kuya Tomas mula sa Palawan kinagabihan. Mayroon siyang tagumpay sa kanyang boses. Nakausap ko na siya, Ricardo, ang medical examiner. Napahigpit ang hawak ko sa telepono.
At anong sabi niya? Sa simula, ayaw niyang magsalita, takot. Pagkatapos ng 20 taon, takot pa rin siya sa maaaring gawin ni Davila. Ngunit ipinakita ko sa kanya ang litrato ni Isabel sa ospital. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari at doon siya bumigay. Huminga ng malalim si Kuya. Sinabi niya na noong araw ng autopsy pinilit siya ng 2 pulis na baguhin ang kanyang ulat. May mga pasa sa mga braso ni Althea ang una niyang asawa, mga pasa na parang mahigpit na hinawakan o inalog. Mga defensive wounds, Ricardo, mga sugat ng isang taong lumalaban para sa kanyang buhay, at ang pinakamatindi, ang pinsala sa kanyang ulo. Hindi ito tugma sa isang simpleng pagkahulog sa hagdan. Ang sabi niya, ang pinsala ay mas mukhang resulta ng isang malakas na pagpalo at pagkatapos, itinulak. Napasandal ako sa pader, isang halimaw. Siya ay isang halimaw mula pa noon. Handa ba siyang tumestigo? Tanong ko. Oo, sabi ni Kuya. Sabi niya, dala-dala niya ang konsensyang ito sa loob ng 20 taon. Handa na siyang itama ang kanyang pagkakamali. Iyon ang unang malaking lamat sa pader ng mga Davila, pero hindi pa doon natapos si Kuya. Mayroon pa, sabi niya, at narinig ko ang pagbuklat ng mga papel sa kabilang linya. Naalala mo si Patricia Reyes? Ang campaign manager niya 15 taon na ang nakalipas. Oo, medyo pamilyar ang pangalan. Naghain siya ng police report laban kay Davila para sa sexual assault. Ngunit ang report na iyon ay biglang naglaho, nawala na parang bula. At pagkatapos ng 1 linggo, bigla na lang siyang nag-resign at umalis ng bansa. Nahanap ko siya. Nakatira na ngayon sa Canada at nahanap ko rin ang bank records. Nakatanggap si Patricia Reyes ng 10 milyong piso mula sa isang pribadong korporasyon na konektado kay Davila 1 linggo matapos maglaho ang police report. Pinayaran siya para manahimik at pinapirma ng isang non-disclosure agreement. 10 milyong piso, iyon ang halaga ng katahimikan para sa kanila. Iyon ang halaga para takpan ang isa na namang krimen. At Ricardo, tungkol sa motibo ni Marco, pagpapatuloy ni Kuya, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Hindi lang ako umasa sa mga naririnig ko, naghukay ako ng mas malalim. Sa tulong ng isang kaibigan sa NBI Cybercrime Division, nakuha namin ang isang kopya ng kanyang search history sa internet. Naghukay ako ng mas malalim. Sa tulong ng isang kaibigan sa NBI Cybercrime Division, nakuha namin ang isang kopya ng kanyang search history sa internet. 3 linggo bago pa man sabihin ni Isabel na buntis siya, si Marco ay nagsasaliksik na tungkol sa paano sirain ang isang prenuptial agreement sa Pilipinas at legal loopholes sa conjugal properties. Napatigil ako. Ibig sabihin, oo, sabi ni Kuya. Alam na niya. Alam na niyang sinusubukang magbuntis ni Isabel. At bago pa man magtagumpay ang anak mo, nagpaplano na siya kung paano siya tatakasan. Nagpaplano na siya kung paano niya poprotektahan ang kanyang 500 milyong piso. Ang pagbubuntis ni Isabel ay hindi ang simula ng problema para sa kanya. Ito lang ang nagpabilis sa kanyang masamang plano. Premeditated, plinano. Hindi ito isang aksyon na dala ng galit. Ito ay isang business decision, isang malamig at kalkuladong desisyon para tanggalin ang isang problema na nagkakahalaga ng 250 milyong piso. Mayroon na tayong lahat, Kuya, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pag-asa. Mayroon na tayong pattern, may motibo, may testimonya, pwede na nating dalhin ito sa pulis. Hindi pa, sagot ni Kuya, hindi pa. Napakakapangyarihan pa rin nila, kaya nilang bayaran ang mga piskal, ang mga huwes. Kung susugod tayo ngayon, baka madismiss lang ang kaso. Kailangan natin ng isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. At ano yon? Ang opinyon ng publiko, sabi niya. Kailangan nating ilabas ang kwentong ito sa paraang hindi na nila kayang takpan. Kailangan nating gawing isang pambansang iskandalo ang kanilang mga sikreto. Tatawagan ko ang aking mga kaibigan sa media. Magbibigay ako ng mga pahiwatig. Hindi natin ilalabas lahat ng sabay-sabay, unti-unti.
para panoorin natin silang magpanik, para panoorin natin silang magkamali. Iyon ang plano. Isang plano na hindi lang para manalo sa korte, kundi para sirain din ang kanilang pangalan, ang kanilang pinakaiingatang yaman. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Isabel, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mga lamat ay nagsisimula ng lumaki at alam kong malapit ng gumuho ang lahat. Nagsimula ito sa isang maliit na artikulo nakatago sa ikapitong pahina ng Philippine Daily Inquirer. Walang pangalan, walang direktang akusasyon. Ang pamagat lang ay mga katanungan sa nakaraan ni Senador De Villa muling nabuhay. Binasa ko ito ng malakas para kay Isabel na nooy nakakaupo na sa kanyang kama. Ang artikulo ay maingat na isinulat. Binanggit nito ang biglaang pagkamatay ng kanyang unang asawa 20 taon na ang nakalipas. Binanggit nito ang biglaang pag-alis ng isang campaign manager 15 taon na ang nakalipas. At binanggit nito ang kamakailang aksidente na kinasangkutan ng kanyang manugang. Hindi ito nag-uugnay sa mga pangyayari. Nagtatanong lang ito. At sa mundo ng politika minsan, ang mga tanong ay mas mapanganib kaysa sa mga sagot. Kinabukasan sumabog na ito. Nagpatawag ng isang press conference si Senador De Villa. Pinanood namin ito ni Isabel sa TV sa kanyang kwarto. Napanood namin siyang tumayo sa podium. Ang kanyang mukha ay puno ng peking kalungkutan at pagkagalit. Mukha siyang isang biktima. Nakakalungkot, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig para magmukhang totoo na sa panahong ito ng pagdadalamhati para sa aming pamilya, may mga taong gumagamit ng aming trahedya para sa kanilang pansariling political agenda. Ang pagkamatay ng aking unang asawa ay ang pinakamasakit na bahagi ng aking buhay. At ang sinumang sumusubok na dungisan ang kanyang alaala ay walang puso. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Tungkol naman sa nangyari sa aking manugang si Isabel, ang aming mga puso ay kasama niya at ng kanyang ama. Ito ay isang napakalungkot na aksidente at kami ay buong pusong nakikipagtulungan sa investigasyon ng Coast Guard. Hinihiling namin ang lahat na igalang ang aming privacy sa mahirap na panahong ito. Napakagaling niya, isang veteranong aktor. Kung hindi ko alam ang katotohanan, marahil ay maniniwala rin ako sa kanya. Sa isang sandali nakaramdam ako ng pagdududa. Paano namin lalabanan ang isang taong ganito kagaling magsinungaling? At biglang tumunog ang aking telepono. Si Kuya Tomas, ang kanyang boses ay nagmamadali. Ricardo, ilipat mo sa Channel 7. Ngayon na, ginawa ko. Ang press conference ng senador ay natabunan ng isang bagong breaking news. Isang babae ang nakatayo sa podium sa isang hotel sa Quezon City. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ang pangalan ko po ay Patricia Reyes, sabi niya. 15 taon na ang nakalipas. Ako po ay nagtrabaho bilang campaign manager para sa Noo State Senator na si Carlos De Villa. Sa panahong iyon, ako po ay kanyang inabuso. Nang sinubukan kong magreklamo sa pulis, ang aking reklamo ay nawala. Binayaran ako ng 10 milyong piso para manahimik at pumirma sa isang kasunduan na hindi ako magsasalita. Ngayon, sa tulong ng aking mga abogado, sinisira ko ang kasunduang iyon. Si Senador De Villa ay isang mapanganib na tao na ginamit ang kanyang kapangyarihan para patahimikin ang kanyang mga biktima. Narito ako para sabihing, tama na, hindi na ako matatakot. Natahimik ang buong kwarto ng ospital, maging ang mga nurse na nagdaraan ay napatigil para manood. Hawak ni Isabel ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen, pero hindi pa doon natapos. Muling tumawag si Kuya. Ricardo, hindi lang siya. Nahanap ko ang 3 pang babae na handang magsalita, at mayroon pa akong isang huling alas. Ano yon, Kuya? Naalala mo ang sinabi ko na hahanapin ko kung sino ang mga bisita sa yate. Nahanap ko ang pinakamahalaga sa kanila. Isa sa mga bisita ng gabing iyon ay isang retiradong kapitan ng Philippine Coast Guard. Isang iginagalang na tao. Kinausap ko siya kaninang umaga. Sa simula, ayaw niyang masangkot.
Tinakot siya ng mga abogado ng De Villa, sinabing lasing lang siya at namalikmata. Ngunit nang makita niya ang balita tungkol kay Patricia Reyes, nagbago ang kanyang isip. Handa na siyang tumestigo. Tumestigo tungkol saan? Tanong ko. Tungkol sa lahat, Ricardo, sabi ni Kuya, at narinig ko ang tagumpay sa kanyang boses. Nakatayo siya sa itaas na deck nang mangyari ang lahat. Nakita niya ng malinaw. Nakita niya si Marco at ang senador na sinasadyang itinulak si Isabel mula sa yate. Iyon na. Ang bala natatapos sa kanila. Isang eyewitness. Isang kapani-paniwalang saksi na walang ibang motibo kundi ang sabihin ang katotohanan. Sa loob ng sumunod na 24 na oras, ang kwento ay sumabog na parang isang bulkan. Ang lahat ng news channel ay ito na ang laman. Ang social media ay nag-aapoy sa galit. Ang pangalan ng De Villa, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kasamaan. Ang mga lamat sa kanilang pader ay hindi na lamat lang. Ito ay mga dambuhalang butas. Ang kanilang pundasyon ay gumuho na at ang buong istruktura ay malapit ng bumagsak. Ang pagbagsak ay mas mabilis kaysa sa aming inaasahan. Ang opinyon ng publiko ay isang dambuhalang alon at sa sandaling ito ay bumuelo. Wala nang sino mang makakapigil dito. Ang NBI na marahil ay nakaramdam ng pressure mula sa media at sa palasyo ay nag-anunsyo na bubuksan nilang muli ang kaso ng pagkamatay ni Althea de Villa. Ang PNP naman ay bumuo ng isang Special Investigation Task Force para sa kaso ni Isabel. Isang linggo pagkatapos ng press conference ni Patricia Reyes, habang kami ni Isabel ay kumakain ng almusal sa kanyang kwarto, nakita namin ito sa balita. Live, mga sasakyan ng NBI na huminto sa harap ng mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park, mga ahente na may dalang warrant of arrest. Nakita namin si Marco na inilalabas, nakaposas, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Pagkatapos, inilabas nila si Senador Carlos De Villa. Ang lalaking dati laging nakangiti sa harap ng kamera ay mukha na ngayong isang matandang talunan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita kong ngumiti si Isabel. Isang maliit, malungkot ng ngiti, ngunit isang ngiti pa rin. Nakuha natin sila ba pa, bulong niya. Oo, anak, sagot ko. Simula pa lang ito. Ang mga paglilitis ay isang mahabang proseso. Ang kay Marco ay tumagal ng 8 buwan. Araw-araw nandoon ako sa korte. Pinanood ko ang bawat segundo. Pinanood ko kung paano sinubukan ng kanyang mga mamahaling abogado na sirain ang kredibilidad ni Isabel. Sinabi nilang nagtangka siyang magpakamatay. Sinabi nilang aksidente siyang nahulog. Sinabi nilang siya ay isang gold digger na gumawa ng kwento para makakuha ng pera. Ngunit ang katotohanan ay may sariling lakas. Ang testimonya ng retiradong kapitan ng Coast Guard ay hindi natinag. Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang nakita at ang kanyang integridad ay hindi kinwestiyon ng korte. Ang mga financial expert ay iprinisenta ang tungkol sa trust fund na nagpapakita ng malinaw na motibo. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay noong si Isabel na ang tumayo sa witness stand. Suot ang isang simpleng puting bestida, nagsalita siya ng mahinahon, ngunit may diin. Ikinuwento niya ang lahat nang walang pag-iyak, nang walang drama. Isang simpleng pagsasalaysay ng katotohanan. Sa pagtatapos ng kanyang testimonya, ang buong korte ay tahimik, maging ang huwes ay tila natigilan. Ang pista ng jury ay tumagal lang ng 4 na oras. Ang hatol, guilty. Sa lahat ng kaso, attempted murder, assault at reckless endangerment, 30 taong pagkakakulong. Ang paglilitis naman sa senador ay mas matagal. Tumagal ito ng 14 na buwan. Mas komplikado ang kanyang mga kaso. Pagpatay sa kanyang unang asawa. Pakikipagsabuatan sa pagtangkang pagpatay kay Isabel. At maraming kaso ng obstruction of justice. Doon, lumabas ang lahat ng kanyang mga multo mula sa nakaraan. Ang retiradong medical examiner ay buong tapang na isinalaysay ang tungkol sa panggigipit sa kanya. Si Patricia Reyes at ang 3 pang babae
ay detalyadong ikinuwento ang kanilang mga karanasan sa kamay ng senador. Ang bawat testimonya ay isa-isang nagpinta ng isang larawan ng isang taong ginamit ang kanyang kapangyarihan hindi para maglingkod, kundi para manakit at magtago ng kanyang mga krimen. At dumating ang araw ng hatol. Nandoon ako sa parehong upuan sa likod kung saan ako umupo sa loob ng mahigit 1 taon. Nang binigkas ng clerk of court ang salitang guilty para sa kasong pagpatay, isang malakas na hininga ng ginhawa ang narinig mula sa gallery. Habang binabasa ang sentensya, habang buhay na pagkabilanggo, walang parol, hinanap ng mga mata ni Senador De Villa ang aking mga mata sa kabilang dulo ng silid. Ang kanyang tingin ay hindi na mayabang. Ito ay isang tingin ng isang taong sa wakas ay natalo. Isang taong sa buong buhay niya ay hindi natikman ang kabiguan. At ngayon ay nilulunok niya ito ng buo. Tinitigan ko siya pabalik. Hindi ako ngumiti. Hindi ako nagyabang. Tiningnan ko lang siya. At sa tingin na iyon, ipinadama ko sa kanya ang lahat. Ito ang nangyayari kapag sinaktan mo ang anak ng isang tao. Ito ang nangyayari kapag ang kinalaban mo ay isang taong tahimik na wala nang natitirang ikakatakot. Ang 2 haligi ng pamilya De Villa ay bumagsak na. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan at kasamaan ay naging abo. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakamit namin ang katarungan. 2 taon na ang lumipas. 2 taon na parang isang iglap, ngunit parang isang buong buhay din. Ang mga sugat, pisikal man o emosyonal, ay hindi basta-basta naghihilom. Nagiiwan sila ng mga pilat. At ang mga pilat na iyon ay habang buhay na magiging bahagi ng kung sino kami. Ang aking anak si Isabel, unti-unti siyang bumabangon. Hindi ito naging madali. May mga gabi na naririnig ko pa rin siyang umiiyak sa kanyang kwarto. May mga araw na nakikita ko siyang nakatulala sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay pabalik sa madilim na karagatan ng gabing iyon. Ang trauma ay isang anino na mahirap takasan, ngunit ang anak ko ay matapang. Mas matapang kaysa sa inaakala ko. Mas matapang kaysa sa akin. Isang araw, pagkatapos niyang lumabas ng ospital, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kinuha niya ang kanyang wedding ring, ang singsing na simbolo ng mga pangarap na nawasak, at ibinenta niya ito. Ang perang nakuha niya ay hindi niya ginastos para sa sarili niya. Ibinigay niya ang lahat. Idinonate niya sa isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng karahasan sa kanilang mga tahanan. Sabi niya sa akin, "May pa, gusto kong ang sakit na naranasan ko ay magkaroon ng kahulugan. Gusto kong makatulong sa iba na makatakas sa kanilang sariling mga bangungot." Sa sandaling iyon, nakita ko na hindi lang siya naghihilom. Siya ay nagiging isang simbolo ng lakas. Bumalik din siya sa pag-aaral. Kumuha siya ng master's degree sa landscape architecture, isang propesyon na malayo sa mundo ng pera at kapangyarihan na halos pumatay sa kanya. Ngayon, nagdidisenyo siya ng mga parke, nagdidisenyo siya ng mga hardin para sa mga pampublikong paaralan at ospital. Lumilikha siya ng mga magagandang espasyo kung saan ang mga bata ay maaaring maglaro ng ligtas, kung saan ang mga pamilya ay maaaring maging masaya. Mula sa isang mundo ng pagkawasak, lumilikha siya ngayon ng buhay at kagandahan. Iyon ang aking anak. Si Kuya Tomas naman at ako, ayos na kami. Ang away naming dalawa na dati parang isang malaking pader sa pagitan namin ay gumuhuna. Tiyang mamuntik na pagkawala ni Isabel ang nagpamulat sa amin kung ano talaga ang mahalaga. Pamilya, pagmamahal, pagdadamayan. Ngayon, linggo-linggo na kaming nagkakape, nag-uusap tungkol sa buhay, sa pagtanda at sa mga aral na aming natutunan. Isinusulat niya ngayon ang isang libro tungkol sa kaso ng mga De Villa. Ang pamagat daw ay Ang Mga Lihim ng Senador. Tinanong niya ako kung gusto kong maging co-author. Tumanggi ako. Sabi ko sa kanya, "Kuya, isinabuhay ko na ang kwentong iyan. Isang beses ay sapat na. Ayoko nang balikan pa. Ang katarungan na aming ipinaglaban ay tuluyan ng nakamit." Si Marco De Villa ay kasalukuyang naglilingkod sa kanyang sentensya ng 30 taon sa loob ng New Bilibid Prison.
Si Senador Carlos de Villa naman ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa pagpatay sa kanyang unang asawa. Lahat ng kanilang mga apela ay ibinasura ng Korte Suprema. Doon na sila mamamatay sa likod ng rehas malayo sa kanilang yaman at kapangyarihan. Sila ay mga bilanggo na lang, hindi na mga hari. Minsan, tinanong ako ni Isabel, "Pa," sabi niya, "ang ginawa ba natin ay katarungan o paghihiganti?" Tiningnan ko siya ng matagal bago sumagot. Pinag-isipan ko ang tanong na iyon ng maraming gabi. "Anak," sabi ko, "sa tingin ko pareho at sa tingin ko okay lang yon. Ang katarungan ay para sa lahat. Para sa sistema, para sa batas. Ito ay malamig at walang kinikilingan, ngunit ang paghihiganti, iyon ay para sa atin. Para iyon sa sakit na ipinadama nila, para iyon sa buhay na kinuha nila. Ang katarungan ay nagpapakulong sa kanila. Ang paghihiganti ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Dahil ito ang aking natutunan, ang mga taong tahimik na tulad ko, hindi kami mahina. Akala ng mga De Villa dahil hindi ako nagsasalita, dahil umiiwas ako sa gulo, ay madali akong matatakot. Madali akong susuko. Nagkamali sila. Isang malaking pagkakamali. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Ang katahimikan ay nangangahulugan ng pagmamasid, ng pag-iisip, ng paghihintay sa tamang pagkakataon. At kapag ang isang taong tahimik ay itinulak na sa kanyang hangganan, ang kanyang pasensya ay nagiging isang armas na mas matalas pa sa anumang patalim, linggo. Naging tradisyon na namin ni Isabel na maghapunan ng magkasama tuwing linggo. Hindi na namin pinag-uusapan ang nakaraan. Pinag-uusapan namin ang kanyang mga proyekto sa Hardin, ang mga plano niya para sa hinaharap. At noong nakaraang linggo, may sinabi siya sa akin na nagbigay ng isang bagong kislap sa aking puso. "Pa," sabi niya habang hinahalo ang kanyang kape, "mayroon akong isang katrabaho, isa ring landscape designer. Mabait siya at niyaya niya akong lumabas." Tumingin siya sa akin na may bahagyang pag-aalangan. "Para magkape lang naman, ano sa tingin mo?" Tinitigan ko ang aking anak, ang babaeng ito na dumaan sa impyerno at bumalik. Ang babaeng ito na winasak ngunit muling binuo ang kanyang sarili. Ang babaeng ito na handa nang muling sumubok, handa nang muling magtiwala. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Pag-asa. Isang sinag ng pag-asa. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti mula sa puso. Sa tingin ko, sabi ko, dapat mong pagkatiwalaan ang iyong nararamdaman, anak. At sa tingin ko, dapat mong malaman na kahit anong mangyari, palagi lang akong nandito, nagbabantay, nagpoprotekta. Ngumiti siya pabalik. "Alam ko po yun, Apa, alam na alam ko po. Ang totoo, hinding-hindi ako titigil sa pagbabantay. Hinding-hindi ako titigil sa pagprotekta. Iyon ang ginagawa ng mga ama. Nagtatayo kami ng mga tahanan, ng mga pamilya, ng mga pangarap, at kapag may sumubok na wasakin ang aming mga itinayo, hindi lang kami nagagalit, pinibigyan namin sila ng leksyon. Akala ng mga De Villa kaya nilang itapon ang aking anak at walang mangyayari. Akala nila ang kanilang pera at kapangyarihan ay sapat na para gawin silang mga Diyos. Sila ay nagkamali. Bilang isang arkitekto, mayroon akong isang mahalagang natutunan sa loob ng 40 taon. Kapag naiintindihan mo ang isang istruktura, naiintindihan mo rin kung paano ito babagsak, kung paano hanapin ang mga mahihinang pundasyon nito. Itinayo ko ang aking buhay sa isang pundasyon ng pagmamahal at katapatan. Ang mga De Villa, itinayo nila ang sa kanila sa isang pundasyon ng kasinungalingan, karahasan at kayabangan. Sa huli, isa lang na istruktura ang nanatiling nakatayo. Iyan ang kwento kung paano winakasan ng isang tahimik na tao ang dalawang makapangyarihang tao. Ginawa ko ito ng may pasensya sa tulong ng aking kapatid at gamit ang isang armas na hindi nila inaasahan, ang katotohanan. Salamat sa inyong pakikinig at sana sa susunod na makakita kayo ng isang taong tahimik, huwag ninyo siyang maliitin dahil baka hindi siya mahina, baka siya ay naghihintay lang.